Okay, so ito ang ating ride sa 2026 dito sa paikot-ikot lang sa syudad ng Makati na. So samahan niyo muna akong i-ride sa traffic itong 6 hour. I-feel kung ano ang traffic dito ngayong January 2026. Pero in fairness, napaka-light ng traffic sa ngayon. So, ang ganda pa ng panahon kasi hindi naman maulan, hindi mainit. In fact, malamig na kasi nga parang pumasok na ang amihan. No? So, amihan is ito yung north east yata na hangin na nararamdaman natin ngayong malamig dahil ang hangin na to galing pang Siberia, no, yung part ng China. Na part ng Siberia na dumadaan sa China tapos papunta sa atin kaya sa nagiging malamig, in contrast sa habagat na mainit naman dahil sabi nila yun daw ang hangin na galing naman sa Pacific Ocean, kaya during summer mainit at malagkit ang ating hangin galing sa Pacific Ocean. So at any rate, shout out sa ating mga masugid na taga-subaybay, sa ating mga followers and subscribers dyan. Ang i-discuss natin ngayon ay tungkol sa constructive dismissal. Ito yung question ng ating subscriber na kung paano daw yun kapag immediate resignation dahil sa delay ang sahod, hindi nahuhulugan at nagmumura daw. So in essence, ang ibig niya sabihin na naparesign sila or siya ng agaran dahil nga sa nadidelay yung sahod. Pangalawa, hindi nauulugan. So I would presume mga SSS, PhilHealth and Pag-ibig to, no? Yung mga mandatory benefits, SWB, Social Welfare Benefits, na dapat nauulugan ng employer sa ilalim ng batas natin. So hindi raw nagagawa sa kanila yon. Pangatlo, yung pagmumura ng kanilang boss or ng company, ng members of management ng kumpanya. So itong pang mga to, ano ba to, no? Now sabi ko nga, in my view, this acts, no, constitute constructive dismissal. Okay, pag sinabi mo kasing constructive dismissal, sabi ng Supreme Court sa kaso ng Pascual versus Hytel Philippines Corporation, ang constructive dismissal daw ay dinedefine na quitting or cessation of work by an employee because continued employment has become impossible, unreasonable, or unlikely when there is demotion in rank or diminution of pay and other benefits. Sabi pa ng Supreme Court, constructive dismissal exists when the act of clear discrimination, insensibility, or disdain by the employer has becomes unbearable, that it could foreclose any choice by the employee but to foreclose yung kanyang employment. Sabi pa ng Supreme Court dito na it becomes an involuntary resignation because of harsh, hostile, and unreasonable working condition set by the employer. Now, yung test daw ng constructive dismissal is that if a reasonable person in the position of the employee would have felt compelled, no, to give up his position or employment under the circumstances, no.
Now, applying this definition and description characterization by the Supreme Court in this case, ang facts dito, sabi ng ating subscriber na delay daw yung sahod. So sa definition ba, pasok yung delay ang sahod sa definition ng constructive dismissal? Ang sabi doon sa definition kasi natin na there is constructive dismissal daw kapag continued employment, no, has become impossible, no, unreasonable or unlikely. So ito ba delay ang sahod? Napufall ba sa ganun? Not delay per se, no, pero kasi sa ating labor code merong provision din tayo dyan na minsan ang employer pinagbibigyan na magkaroon ng delay sa sahod kung merong force majeure o yung mga sitwasyon na hindi niya kontrolado. Case in point lang yung panahon ng COVID natin, di ba? Nadidelay ang sahod kasi hindi nga makalabas, no? Hindi makapag-transact sa bangko, no? Mga ganong sitwasyon, or sobrang nahirapan ang kumpanya, walang kinita, nag-delay muna ng sahod para lang makasurvive. So, pero kung halimbawa delay ang sahod tapos sinadya, ibang usapan yun, ano? May mali siya talaga para lang mapuwersa ang umalis na yung empleyado. Lalo na kung sinamahan pa yan ng kasunod niyang sitwasyon na hindi inuhulugan ng kanilang benepisyo. So alam naman natin na napaka-importante ng SSS PhilHealth Pag-ibig sa isang empleyado, no? Kasi part ng kanilang may sickness ka dyan, may disability ka dyan, pag hindi nahulugan yan, ano ang confidence mo, ano ang survival mo bilang empleyado sa iyong trabaho. So para ka na rin nawala ng naging impossible na rin ang pagtatrabaho mo, no? Pangatlo yung pagmumura, na ang pagmumura per se, sabi ng Supreme Court, hindi naman ibig sabihin na magiging constructive dismissal na yan. Kasi meron minsan pagmumura na parang matter of expression lang din naman, hindi naman talaga patungkol doon sa tao, parang nagmumura patungkol sa sitwasyon, masyado lang sensitive naman yung nakarinig, no? So, in short, hindi naman ganun natin masasabi agad. Depende sa context, depende sa sitwasyon, no? Kasi nagiging constructive dismissal yan kapag ka naging sobrang serious insult na yung pagmumura, talagang sinasadya na talagang siya yung pinapatungkulan, no? Doon na papasok yung sinasabi natin na napaka-abusive na ni employer. So lahat ng circumstansya na yan taken together, kung nasa konteksto na ito ay pinag-iinitan siya, inaabuso siya, no? May serious insult, pwede pumasok na constructive dismissal yan. Pero tingnan mo isa-isa ang bawat parte ng sitwasyon na yan, kasi alam niyo sa constructive dismissal, pag nag-file kayo ng kaso na yan, nasa inyo lahat ang bigat ng pagpapatunay na meron constructive dismissal. Kasi bago pa yan puntahan ng ating mga korte kung meron bang illegal dismissal, una munang dapat nilang alamin kung may dismissal ba, may fact of dismissal ba na nangyari. So yun ang unang patutunayan. Kung di mapatunayan yan, baliwala. Kasi wala namang pag-uusapang legality or illegality ng dismissal kung yung dismissal nga mismo hindi pa napatutunayan, ano? At take note, paalala sa ating mga complainant, ang pagpapatunay kung natanggal ka sa trabaho o hindi ay nasa inyo yan. Only kapag napatunayan mo na tinanggal ka sa trabaho, na ang burden ay shifted na yan sa employer para patunayan naman kung legal ba o hindi ang pagkakatanggal sa iyo. So